Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banalahapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo sa masasyang araw na ito ng aming pagdiriwang sa paggabay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, isinasalaysay kung paanong sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ni na Apostol San Pedro at San Juan, tinanggap ng mga Samaritano ang Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ng Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napapagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa nila ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabinyagan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. At ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila, at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya ibigay, ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay ang lahat sa lupa, ika'y sinasamba.
ka. Awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila, ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahangangang ginawa sa tanan. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis. Siya'y naghaharing may lakas ang bisig. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay. Ang kanyang ginawang mga kabutihan. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan. At ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sa ikalawang pagbasa, ipinanawagan ni Apostol San Pedro ang pagdadambana sa ating puso kay Kristo, na namatay man ayon sa laman, ay nabuhay naman ayon sa Espiritu. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta
at tumutuya sa inyong magandang asal bilang lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang loobin ito ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo, namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus na ang patunay ng pag-ibig sa Kanya ay sa pamamagitan ng pagtupad sa Kanyang mga utos, na atin namang magagampanan sa tulong ng Espiritong patnubay na Kanyang ipadadala upang ating makasama magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig niyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kay bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya, sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mangungulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na iyon na ako'y sumasa Ama, kayo'y sumasa akin, at ako'y sumasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad dito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya, at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Kailan kayo huling nangako? Kailan kayo huling nagbitiw ng pangako? Pangako sa inyong asawa, pangako sa inyong anak, sa magulang, sa kaibigan. Natupad ho ba ito? O sabi nga natin mga Pilipino, napako. Diba ang sakit nung karanasan na pinangakuan ka, tapos hindi tinupad? Yung bang asang-asa ka? Parang bata, diba? Bata, pag-alis sa magulang, ang bili niya pasalubong, sasabihin ng magulang, "O sige anak, pagka-pag-uwi ko, may pasalubong ka." Dahil yung anak, buong araw yan, maghihintay, may pananabik. Binibilang yung oras. Kasi, alam niya, nangako ang kanyang magulang na pag-uwi nila, merong pasalubong. Tumating yung pag-uwi, walang pasalubong. Di bang sakit noon? Sa bata, masakit yun. Siguro kahit naman sino pangakuan, kapag hindi tinupad, masasaktan. Mga kapatid, ngayong ika-6 na linggo sa Pasko na muling pagkabuhay ng Panginoon, nagbitiw ng mga pangako ang Panginoon sa kanyang mga alagad at hindi sa bawat sa atin.
Ang ebanghelyo natin ay karugtong ng ebanghelyo natin last Sunday. Ito'y bahagi ng tinatawag nating farewell speech ng ating Panginoon. Sabi sa atin last Sunday, ipaghahanda tayo ng Panginoon ng malulugaran sa bahay ng kanyang Ama. At ito'y bahagi ng pamamaalam niya. Bakit? Sapagkat una, nalapit na ang pagdakip sa kanya, at pangalawa, kasunod naman ito ay ang kanyang pagwalik, pagakyat sa kalangitan. At sa kanyang farewell speech, nandun yung pagbibigay niya ng lakas sa loob sa kanyang mga alagad. Na hindi sila mangungulila. Nandun yung pagbibigay niya ng pangako sa mga alagad at ang mga pangako ito ay kanyang tutuparin. At ito ang pagdinilayan natin ngayong gabing ito. Una, yung pangako ng patnubay. Sabi dito, dadalanan ko sa Ama at bibigyan niya kayo ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakilanman. Yung tinutukoy dito ng Panginoon ay ang Espiritu Santo na siyang gabay, patnubay natin upang tayo mabuhay sa tamang pamamaraan, upang sa gayon maunawaan natin ang mga aral at turo ng ating Panginoon at hindi kung sakali mang tayo ay magkasala. Siya magsisilbing gabay natin para tahakin natin muli ang landas na tama. Sa ating unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol, na mabalitaan ng mga apostol na tinanggap ng mga Samaritano ang pagpapahayag ng mabuting balita, agad-agad sinugo nila si Pedro upang patungan ng kamay. Sa pagpato ng kamay nito ni Pedro ay tinanggap ng mga Samaritano ang Espiritu Santo. Kumbaga, sa buhay natin mga kapatid, lahat tayo tumanggap ng Espiritu Santo. Hindi niya tayo iniwang nag-iisa. Nagbigay siya ng patnubay para samahan tayo. Minsan, bumili ako ng laruan para sa pamangkin ko. Kotse. Pero tinignan ko yung kahon, nakalagay doon, batteries not included. So, kotse, laruan kotse, di baterya, pero nakalagay doon ay batteries not included. Ibig sabihin, kinakailangan mong bumili ng battery. Nung si Jesus ay umakyat sa kalangitan, hindi niya tayo iniwan nag-iisa na para bagang, sige, babalik na ako sa Ama at sa Ama niyo, kayo na ang bahala. Kayo na ang bahala sa inyong buhay. Babalik na ako. Hindi ganon. Sabi niya natin, nung iniwan tayo, nung bumili tayo ng laruan, bili tayo na mayroong kasamang battery. Batteries included. Lumisan si Jesus, dumating ang Espiritu Santo. Ang pangako ng patnubay na gagabay sa bawat isa sa atin. Pangalawa, ang pangako ng presensya. Presensya. Sabi ni Jesus, hindi ko kayo iiwang nahuhulila. Babalik ako sa inyo. Namamatay si Jesus, nahulila sa panandali, sa mandali ang mga alagad dahil sa kanyang pagkamatay. Pero agad-agad, nagbalik siya. Dumuli siyang mabuhay. Lumaki siya sa kalangitan, meron din siyang iniwan ang simbahan. Ang presensya ng Panginoon patuloy nating nararanasan sa simbahan, lalo tigit sa pamamagitan ng Eucharistia. Sa tuwing tayo ay nagsisimba, sa tuwing tayo ay nakikinig at pinagnilayan sa salita ng Diyos, tumatanggap ng banal na komunyon, patuloy nating nararanasan ang presensya, ang kapanatilihan ng ating Panginoon. Sabi niyo mga kapatid, sa bawat parokya, kung mapapasin ninyo sa altar, merong ilaw na aandap-andap. Parati pong may sindi iyan. Kapag nawawalan po ng kuryente, ang kagad namin ginagawa, magsisindi ng kandila sa tabi ng tabernakulo. Tawag natin dyan ay sanctuary lamp. Yan yung nagpapaalala sa atin
na mayroong laman ng tabernakulo. Nagpapaalala sa atin ng presensya ng Diyos. At kailan lang po yan ino-off? Kailan lang po lang ino-off yan? Pagkatapos ng pagdiriban ng huling hapunan ng Huwebes Santo, Biyernes Santo, at bago ipagdiwang ang bihilya ng Pasko ng Pagkabuhay. Yung ilaw na yan, marimisan, hindi natin napapansin dahil parating man nandyan iyan, pero yan patuloy na may sindi upang ipaalala sa atin ang presensya, ang kapanatilan ng Diyos sa ating simbahan at gayon din sa buhay ng bawat isa sa atin. Nangako ang Diyos, nangako si Jesus, naging tapat siya sa kanyang pangako. At itong hamon sa atin, maging tapat din tayo sa pangako. At kailan ba tayo nangangako sa Diyos? Sa tuwing tayo dumadala ng binyag, sa tuwing pinagdiriwang natin ang bihilya at linggo ng pagkabuhay ng Panginoon, sinasariwan natin ang ating pangako sa binyag. Natatalikuran ang lahat ng kasamaan at kasalanan at magiging tapat sa ating pananampalataya. Nangako ang Diyos, tinupad niya. Nangangako tayo. Sana, pagsumikapan natin maging tapat sa ating pangako. Amen. Ipahayag natin ang kredo ng mga apostol. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya man ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanawa sa kanaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rin dito tuko sa nabubuhay ng mamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay magmuli mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumalangin tayo sa amang mapagmahal sa pamamagitan ni Jesus na nakadampana sa ating mga puso, ating hilingin, baguhin nawa kami ng iyong Espiritu. Baguhin nawa kami ng iyong Espiritu. Upang manahan ng Espiritu ng kalakasan ng loob sa mga pinag-uusig dahil sa pananampalataya, dumalangin tayo sa Panginoon. Baguhin nawa kami ng iyong Espiritu. Upang maipagkaloob ang Espiritu ng kaliwanagan sa mga hindi pa nakakakilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Kanyang kalooban, dumalangin tayo sa Panginoon. Baguhin nawa kami ng iyong Espiritu. Upang matanggap ang Espiritu ng pag-ibig at kagalingan ng mga nalulumbay, nag-iisa sa buhay ng mga may karamdaman, dumalangin tayo sa Panginoon. Baguhin nawa kami ng iyong Espiritu. Upang matamo ang Espiritu ng pagkakaisa at pagkakabuklod ng lahat ng kasapi ng parokya at nakikinabang sa banal na piging, dumalangin tayo sa Panginoon. Baguhin nawa kami ng iyong Espiritu. Upang ang Espiritu ng kapanatagan ay manatili sa mga ina, nang matularan nila ang pagkaina ng mahal na Birheng Maria, dumalangin tayo sa Panginoon. Baguhin nawa kami ng iyong Espiritu. Upang ang mga pumanaw na nabinyagan sa tubig at Espiritu Santo ay magkamit ng walang hanggang kapayapaan, dumalangin tayo sa Panginoon.
Baguhin nawa kami ng iyong Espiritu. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang pasasalamat ni Marlon Cecil Aguilar, Celia Noel Carpio at Pamilya, Jayan Louis, Jesse Liam, Jinyo Calimon, Stephanie Flores, Paula Marie Arellano, Jerry Faye De Leon. Para sa natatayang kahilingan ni Annalisa Santos, Josephine Bardos, Gary Laderas, Darlene Empuerto, Denise Empuerto. Para sa nagdiriwan ng kanilang karawan na sina Dolor Castillo at Emily Barteleon. Patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan ni Ligaya Catalig, Edmundo Empuerto, Gabriel J. Bensuceso, Ana Romero, Jeffrey Calimon at Joel Santos. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Valentina, Alexis Apolinario, Reynaldo, Yolando Mamerto, Joris Benaventura, Igmedio, Marcosa Emmanuel Rosalina, Elisa Ernesto, Erlinda, Marites, Maria Cristina, Manuel, Andrea, Bernardo, Benjamin, Chris, Antonio Jr., Remedios, Maura, Senon, Isabelita, at Castor. Ating dulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Amang maawain sa pamamagitan ng iyong anak, isugo ang banal na Espiritu sa sandaigdigan at sa simbahan, upang iyong pag-ibig at paghahari ay mahatid sa lahat ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakitin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay,
upang ang mga pinaging dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kayong pinagdiriwang ang pagkain ng Mesiyas sa maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mo sa krus sa bayub ay handog na pag-ibig na walang kapantay. Itong paghain ka na pong kinalugdan, itong nilunggati ng dating pag-aalay. Abong saling anak mong si Jesus ay dihahin sa iyo upang kami matubos. Siya ang damban at pari naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay unipahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat o tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Ileo naming Papa at ni San Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, hanamoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwan naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilios lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Dalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mo lagi sa kanyang lakas, bilang bungang masagana na dulot mong pagliligtas, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa harapan, ang mga ina ng tahanan para po sa inyong pagbabasbas. Panalangin ng pagbabasbas sa araw ng mga ina. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin, Panginoon ng Bayang Banal ni Sarah, Ruth at Rebecca,
ni Santa Elizabeth ng Mahal na Birheng Maria, dinggin ang aming hiling at pagpalain mo ang mga inang narito ngayon. Pagloban mo sila ng katatagan ng iyong Espiritu, sila nagturo at umalalay sa kanilang mga anak sa pagtayo at paglakad. Pagpalain mo sila sa himig ng iyong pag-ibig, sila nagturo kung paano makipag-ugnayan, makipag-usap, umabot at manalangin sa iyo. Pagloban mo sila ng luklukan sa iyong walang hanggang kapagkainan, sila nagpakain at tagaruga sa buhay na hinubog sa kanilang sila pupunan, at habang mahina pa ito'y niyakaw sa init ng kanilang pagmamahal. Pagloban mo sila sa araw na ito, ngayon sa buhay na ito, ng mga mabubuting bagay at ng kalusugan. Pagloban mo sila ng ligaya, pag-ibig, kasiyahan at karangalan sa kanilang mga anak, at paligiran nawa sila ng mga mabubuting kaibigan. Sila nagdala ng buhay sa kanilang sila pupunan, ay hatid nawa balang araw sa iyong banal na kandungan, upang doon ay magdiwang sa piling ng pamilya at mga kaibigan, magpasawalang hanggan. Amen. Tanggapin niyo po ang munting handog ng ating parokya. Kung may clip po buhok, pahaba na lamang po. Clip. Happy Mother's Day po. Palakpan po natin ang ating mga nanay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko po natin ating mga ulo para sa maringal na pagkabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkup sa inyo pakundangan sa pagkabuhay ni Jesus ay sinawang magpalas sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Dahil kayo kaysa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag kayo naway makatambal na mga nasa kalangitan, pakundangan sa iyong mabubuting pamumuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain tayong lahat ng mabuting mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo tayo at maging mga tapat na mga alagad ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.